Sa sandaling iyon, alam kong hindi na kailanman magiging buo ang puso ko. Ito ang naisip ni Rafael nang makita ang kanyang sarili sa isang sitwasyon na hindi niya inaasahan. Kilala siya bilang si Rafael Olivar, apo ng respetadong negosyanteng si Don Eduardo, at tagapagmana ng malaking kayamanan. Ngunit sa likod ng kanyang kayamanan at kasikatan, nakatago ang isang barumbadong pag-uugali. Saan ka na naman galing kagabi, Rafael? At sino na naman yung babaeng nakita ko sa kwarto mo? Tanong ni Don Eduardo, halatang inis na sa pag-uugali ng apo. Good morning, Lolo, sagot ni Rafael, halatang may hangover pa. Iho, kailan ka ba titigil sa kalokohan mo? Hindi mo ba talaga kayang magseryoso? May girlfriend ka, Rafael. Ano na lang ang sasabihin ng pamilya ni Sonny? Chill ka lang, Lolo. Wala namang magiging problema. At saka, hindi naman ako nakikipagrambulan sa kung sino-sinong babae, depensa ni Rafael. Believe it or not, Lolo, I'm still as virgin as the coconut, dagdag pa niya, sabay kindat. Bahala ka sa buhay mo, Rafael. Pero tandaan mo ang kasunduan natin. Kapag nagkaproblema ka dahil sa mga kalokohan mo, huwag mo akong aasahan na tutulungan kita. Alam ni Rafael na hindi siya magkakaroon ng problema na hindi niya kayang solusyonan. Para sa kanya, ang pagiging bilyonaryo ay nangangahulugang kayang makuha ang lahat ng gusto at malutas ang lahat ng problema gamit ang koneksyon at pera. Ngunit hindi niya alam na mayroon siyang haharapin na isang komplikadong problema na hindi kayang lutasin ng pera. Kinabukasan, galit na sumugod ang kanyang ate na si Alessandra, dala ang isang brown envelope. Rafael, gumising ka, sigaw nito. Ipaliwanag mo sa akin kung ano to. Kinuha ni Alessandra ang mga papel at itinapon sa kama ni Rafael. Isang marriage contract. Para saan to? Ang aga-aga, gusto mo akong magbasa? Sa'yo yan. Nakalagay sa dokumentong iyan na kasal ka na. At may asawa ka na. What? Gulat na sabi ni Rafael. Is this legal? Yes. And guess what? Malapit na ang wedding anniversary ninyo. Napahawak si Rafael sa kanyang ulo habang binabasa ang marriage contract. May pangalan niya at ng isang babae na hindi niya kilala. Hindi ko to alam. Anong kalokohan to? Tia Torres ang pangalan niya, sabi ni Alessandra. Dumating yan sa bahay kanina at inutusan ako ni Mommy na puntahan ka para ayusin mo yan bago pa malaman ni Daddy at ni Sonny. Dahil kapag nalaman nila, patay ka talaga kay Dad. This can't be. Paano nangyari to? Sino yang Tia Torres na iyan? At bakit ako kasal sa kanya? Sunod-sunod na tanong ni Rafael. Dali-dali siyang nagpunta sa mansyon ng kanyang lolo Eduardo at sinabi ang kanyang problema. Tiningnan ni Don Eduardo ang mga papeles at tumango. It's congratulations, Rafael. May asawa ka na pala. Lolo, this is serious. Hindi ko kilala yung babaeng yan. Please help me. Hindi pwedeng malaman ni Daddy ang tungkol dito, lalo na si Sonny. Malalagot ako. The partnership is at stake. Tumayo si Don Eduardo at tiningnan ang apo sa ilalim ng kanyang salamin. Nakalimutan mo yata ang kasunduan natin, Rafael. Sabi ko, hindi kita tutulungan sa problema mo. You must learn how to be a grown, responsible man. Kaya kung gumawa ka ng problema, lutasin mo iyan mag-isa. Napapikit na lang si Rafael. Alam niyang kapag sinabi ng lolo niya, wala na siyang magagawa. Kaya umuwi na lang siya at nag-utos sa kanyang mga tauhan. Find this woman. Hanapin niyo kung saan man siya naroroon sa Pilipinas. Alamin niyo ang lahat tungkol sa kanya. Bring her to me as soon as possible. Kailangan kong malaman kung bakit ko siya naging asawa nang hindi ko alam. Samantala, ang dalagang hinahanap ni Rafael ay matatagpuan sa isang palengke sa malayong probinsya. Oh, bili na kayo. Bili na kayo, mga suki.
Fresh na fresh from the bottom of the sea ang mga sapsap. Ang kikinis ng mga tamban. Malalaman at ang mga galunggong gumugulong-gulong pa kaya. Ano pang hinihintay nyo? Bili na. Bili na, ang malakas at masiglang sigaw ni Cha, ang sikat na tindera sa isang tindahan ng isda. Bawat umaga, laging nagigising ang mga mamimili at mga nagtitinda dahil sa mataas na enerhiyang ipinakakalat niya. Kaya naman hindi katakataka kung bakit laging mabilis maubos ang kanilang panindang isda. Pili lang ho kayo. May tilapia pa tayo, fresh na fresh. Parang ako lang, sabi ni Cha habang abalang nagtitinda. Naku, Cha. Iba ka talaga kapag ikaw ang nagbubukas ng pwesto natin. Laging ubos ang mga isda. Alam mo ba, hinahanap ka sa akin ng mga suki kapag hindi ka nagpupunta rito, sabi ni Aling Toyang, ang kanyang katulong sa tindahan. Sabi ko sa'yo, Nay Toyang, may anting-anting kasi ako kaya ganoon, sagot ni Cha. Sino ba naman kasing hindi bibili kung ganyan kagandang tindera? Abay, kahit natubuan ako ng mga palikpik ay ayos lang basta masilayan ko lang ang magandang mukha nitong si Cha, dagdag ni Josh, isang binata na laging bumibili sa kanila. Hoy, ikaw Josh. Tigil-tigilan mo nga yang. Pagporma mo sa anak ko. At saka, anong sinasabi mong kahit tubuan ka ng palikpik? Sa araw-araw mong pagkain ng isda, tutubuan ka talaga dahil hindi ka naman naliligo, sagot ni Aling Toyang. Nagtawanan ang mga naroroon. Habang nag-aasaran ang dalawa, napansin ni Cha na may lumapit na 3 tao sa pwesto nila. Kumunot ang noo niya dahil hindi pamilyar ang mga mukha nito. Huwag pisilin ang mga isda. Hindi yan laruan, sabi ni Cha nang makita ang isang lalaking pinipisil ang mga isda niya. Dito ba makikita si Cha Torres? Tanong ng isa. Anong kailangan niyo sa anak ko? Tanong ni Aling Toyang. Ako iyon. Bakit niyo ako hinahanap? Tanong ni Cha. Nang marinig ang pangalan niya, nilingon siya ng 3 tao at tiningnan mula ulo hanggang paa. Tiningnan din ni Cha ang sarili niya na madumi at malansa. Ikaw si Cha Torres? Tanong ng isang lalaki. Ano bang kailangan niyo? Bibili ba kayo ng isda? Tanong ni Cha. Maaari ka naming imbitahan, sabi ng lalaki. Saan? Tanong ni Cha. Sa asawa mo, Miss Torres. Gusto kang makita ni Sir Rafael. Asawa, halos magsabay pa silang dalawa ni Aling Toyang. Akala ni Cha ay nagkamali lang ang mga tao. Ngunit nang makita ang mga legal na dokumento, naniwala siyang totoong may asawa nga siya. Pero hindi pa ako kasal. Wala nga akong nobyo Paano ako magpapakasal? Hindi naman ako nasisiraan ng bait. Ganon din ang amo namin, maam. Kaya nga gusto kanyang makausap para maging malinaw ang lahat. Gusto niya pala akong makausap. Bakit hindi siya nagpunta rito? Hindi ako sasama sa inyo. Malay ko ba kung anong gagawin niyo sa akin? Baka mamaya, itapon niyo lang ako sa kung saan-saan. Uso pa naman yun ngayon. Tama kung totoo yung sinasabi ninyo, siya ang papuntahin niyo dito at ayusin itong problema, dagdag ni Aling Toyang. Dahil sa mahigpit na pagtanggi ni Cha, umalis ang 3 nang hindi siya kasama. Iniwan nila ang mga papeles, at buong gabi namang inisip ng dalaga kung kailan at kung paano siya ikinasal sa taong hindi niya naman kilala. It seems to be legal, Cha. Paano't kailan ka ikinasal? Tanong ni Carson, ang beking kaibigan niya. It is legal. Na-confirm ko na sa kaibigan kong abogado. And according to him, valid at legal ang marriage contract niyo. Kasal ka nga at ikaw si Imrek Olivar, sabi ni Carl, ang kakambal ni Carson at matalik niya ring kaibigan. Bumagsak si Cha sa kama matapos marinig ang kumpirmasyon ni Carl. Umamin ka na kung kailan ka nagdesisyon na maging ulirang asawa ng kung sino man. Husgahan kita, pero mild lang, promise. Hindi ko nga alam kung paano ako naikasal. Wala naman akong natatandaan na nagpakasal ako, At isa pa, hindi ko kilala yung Rafael Olivar na yan.
Rafael Olivar is a famous young businessman in the country. Apo siya ng veterano at sikat na negosyante na si Don Eduardo Olivar. Napaupo si Cha. Ibig mong sabihin, kasal ako sa isang bilyonaryo. Yes. No way, sis. Ito siya. Ito siya, oh. Dali-daling lumapit si Carson sa kanya at itinapat ang cellphone para makita ang litrato ng isang binata. Siya iyan, laglag pang ang tanong ni Cha nang makita ang isang gwapong binata. Yes na yes. Pogi naman pala't mayaman. Igo mo na, girl. Kung ayaw mo, akin na lang. Carson, hindi porket gwapo at mayaman, papakasalan mo na. Tama ang kapatid mo. Gwapo lang siya at mayaman, pero hindi ko naman siya mahal at lalong hindi ko siya kilala para pakasalan. Anong malay ko? Baka mamaya, mayaman nga siya dahil sa mga iligal na negosyo. Ang lalayo talaga ng mga iniisip nyo, no? Hindi pwedeng mayaman kasi masipag. Kailangan talaga masama agad. Basta, bahala siya sa buhay niya. Bukas na bukas, pupunta ako kay Lolo at hihingi ako ng tulong para mapawalang bisa ang kalokohang kasal na yan. At saka, baka sa picture lang naman iyan gwapo, litanya ni Cha. Kahit naiinis din sa kanilang sitwasyon, hindi masyadong pinagtuunan ng pansin ni Cha ang problema kumpara kay Rafael na maagang bumiyahe para puntahan ang dalaga. Sabi ko, dalhin niyo ako sa kanya. Hindi ko sinabing mamalengke tayo. Iritableng reklamo ni Rafael habang naglalakad sa masikip at maputik na daan papasok sa palengke. Nga, boss. Papunta tayo sa kanya. Dapat sinama natin si Bia. Hindi natapos ng tauhan ni Rafael ang kanyang sasabihin nang maagaw ang atensyon nila ng malakas na boses ng isang babae. Magandang umaga, mga suki. Ngiting-ngiti at pumili. Pili na ng mga bago at fresh na mga isda. At hindi lang yan. May pusit tayo ngayon. Bili na. Bili na. Ayun, siya yun, boss. Siya yung asawa mo. What on earth, dismayado at hindi makapaniwalang sabi ni Rafael, habang tinitingnan ang dalagang magiliw na sumisigaw at sumasayaw-sayaw pa sa harap ng mga panindang isda. Sigurado ba kayong siya ang hinahanap natin? Because clearly, I will not marry that girl. Kahit napainumin pa ako ng sandamakmak na alak at malasing. Opo, boss. Siya po yan. Maganda naman ho siya. Malansa lang pero maganda. Lalapitan ba natin tanong ng isa pang tauhan? Bumuntong. Hininga si Rafael. Dahil hindi siya sanay sa amoy ng palengke, muntik na siyang masuka. Kaya pigil hininga na lamang siyang nagpatuloy sa paglalakad at lumapit sa dalaga. Unbelievable. Mabilis nilang nakuha ang atensyon ng mga tao, maging ng dalaga na umawang pa ang bibig nang makita siya. Ikaw yung asawa ko, walang ano-anong tanong ni Rafael, sabay karahasang pinutol ang buntot ng isda. Napatalon si Rafael dahil sa gulat ngunit agad ding nakabawi. Can we talk? Nag-uusap tayo in a decent and much proper place than this. Sa pagkakasabi niyo ni Rafael, nakitaan agad ni Cha ng personalidad ng pagiging mayaman. Maging ang pananamit nito ay hindi bagay sa palengke, lalo pa ang mamahaling sapatos na puno na ng putik. Okay na ba tong lugar na to? Sapat na ba? Tanong ni Cha nang dalhin niya si Rafael sa labas ng palengke kung saan malago ang mga puno at halaman. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa dahil sigurado akong naipaalam na ng mga tauhan ko ang tungkol sa kasal nating dalawa. I want to be clear, so listen carefully. Want an annulment. Hindi ko alam kung sino ka at kung bakit kita pinatulan, pero wala na akong magagawa at walang panahong makipaglokohan. Teka. Para lang din alam mo ha, hindi rin kita kilala. Kung makapagsalita ka parang akala mo kung sino ka. For your information, din ihambog na feeling gwapo, hindi rin kita papatulan kahit na maubos pa ang lahat ng isda sa dagat. Feeling nito kung sinong Diyos. Gusto ko din ng annulment, matapang na sabi ni Cha.
Nakita niyang kumurap-kurap ang binata at hindi agad nakapagsalita habang ang dalawang kasama nito ay palihim na natawa. I'm sorry. I just really need to resolve this as soon as possible. Can you help me? Please cooperate. Dahil sigurado akong ayaw mo namang makasal sa hindi mo kilala pagkatapos mo akong tingnan na parang diring-diri ka ngayon. Hihingi ka ng tulong. I said I'm sorry, desperadong git ni Rafael. O sige na. Ano ba kasing nangyari? At bakit tayo naging mag-asawa? Nag-usap ang dalawa tungkol sa problemang kinakaharap. Hinala nila ay mayroon silang ibang kapangalan na ikinasal at hindi naman talaga sila iyon. Ngunit dahil sa pagkakamali, sila ang umako ng kasal. Sinabi ni Rafael na kailangan niyang mapawalang bisa ang kasal nilang dalawa at sumang-ayon din naman si Cha. Mukha namang mayaman ka. Bakit hindi mo gamitin ang koneksyon mo para mapawalang bisa ang kasal natin? Sa tingin mo ba hindi ko naisip yan bago mo naisip? Ginawa ko na, pero hindi ko alam kung bakit hindi ako umubra. At hindi ko rin pwedeng ipagpilitan o gamitin ang koneksyon ko because once na malaman ng tatay ko na may ginawa akong kalokohan, malalagot ako. Bakit naman malalaman? Tanong ni Cha. Because unfortunately, he has more connections than me, sagot ni Rafael. Okay. Sabihin mo lang kung anong gagawin ko. Pagkatapos ng naging pag-uusap nila, agad nagpunta si Cha sa mansyon kung nasaan ang kanyang lolo Alipio. Katulad ni Rafael, si Cha ay nagmula rin sa isang mayamang pamilya at nagtataglay ng pambihirang yaman. Ngunit ang dalaga ay lumaki sa isang simple at payak na pamumuhay. Nais nitong makasalamuha ang mga ordinaryong mamamayan at matutunan ang mga ginagawa nilang trabaho. Ngunit sa likod ng kanyang payak at simpleng pamumuhay, nakakubli rin ang isang magaling at matalinong dalagang tuso sa larangan ng negosyo. Lolo! Lolo! I'm home, sigaw ni Cha habang nasa pintuan pa lamang. Pumunta siya sa likod ng mansyon at nakita niya ang matandang naglalaro ng golf. Nilingon siya agad nito at minisyan. Apo! Bakit ka tumatakbo? Mano po? Kamusta ka, Lo? Bati ni Cha. Good golfing is fun. Ikaw, kamusta ang maganda kong apo? Tanong ni Don Alipio. Lolo, I have problem. Serious problem, sagot ni Cha. Ano iyon? May nangyari ba? Tanong ni Don Alipio. Kahapon, may mga dumating na tao sa palengke na may dalang papers. Marriage contract. I found out that I'm married to someone named Rafael Olivar, which I don't know, paliwanag ni Cha. Lisa, it seems like your lolo Eduardo was left with no choice, ha, sabi ni Don Alipio. Naguluhan si Cha sa isinagot ng lolo niya sa kanya, lalo pa nang makita itong natatawa. Wait! Alam mo ba to, lolo? At bakit kasali si lolo Eduardo dito? Promise me you won't be mad. Gosh, lolo! What did you do? Pumasok siya sa loob ng mansyon at kumuha ng mainom habang si Don Alipio naman ay sumunod din sa kanya. Well, hindi ko naman alam na itutuloy niya pala ang alin. Sabi ni Don Alipio. Alam ko ang tungkol sa kasal ninyong dalawa ni Rafael, at kilala ko rin si Rafael dahil apo siya ng lolo Eduardo mo. Matagal na ang kasal na iyon. Nakikiusap siyang tulungan ko siya na baguhin ang pilyong binata at turuan ng leksyon sa pagiging barumbado at babaero. And we came up with an idea to frame him in marriage na hindi niya alam. Umawang ang bibig ni Cha. Hindi makapaniwalang hinawakan niya sa balikat ang lolo niya. Lolo! Ikaw ang dahilan kung bakit ako kinasal. At pumayag ka, lolo? Naman Bakit hindi mo sa akin sinabi? Sasabihin ko naman talaga dapat yun sa pagbalik mo galing States nitong nakaraan, kaso nawala sa isip ko. At saka, ang sabi sa akin ni Eduardo ay hindi na niya itutuloy dahil nagtino naman ang apo niya. Pero dahil nandito ka ngayon at nagtatanong, malamang sa malamang balik sa dating pagiging barumbado ang batang iyon.
Lolo, ipawalang bisa mo ang kasal namin. Hindi ko yun alam at lalong wala akong panahon na makinig at makisama at sumunod sa hambog na lalaking yun. Nagkita na kayo ni Rafael? Tanong ni Don Alipio. Yes, kanina lang. At ang masasabi ko ayoko. So tell me that marriage is not legal, pagmamakaawa ni Cha. It is, Apo. I am sorry. Alam kong makikipaghiwalay din sa'yo si Rafael, at hindi yun titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto niya. Pero pwede ko bang hilingin sa'yo na sumakay ka na lang muna? Kakausapin ko ang Lolo Eduardo mo at sasabihin na hindi mo gusto ang kasal, iha. Please help your Lolo Eduardo to tame his grandson. Bakit ako? Bakit hindi sila yung mga kapamilya niya? Sunod-sunod niyang tanong. Halos maiyak na ang dalaga kaya pinakalma muna siya ni Don Alipio at saka ipinaliwanag ang naging kasunduan nila ng matalik na kaibigang si Don Eduardo na siya namang lolo ni Rafael. Anya ay walang ibang babaeng maaaring makapagpatino sa binata kung hindi siya lamang. Ipinaliwanag din nito ang hindi magandang relasyon ni Rafael sa kanyang pamilya, bagay na nagpabago ng isipan ni Cha. Sige, papayag na akong makasama siya, pero sa isang kondisyon, sabi ni Cha. Ano yon? Tanong ni Don Alipio. Gagawa ako ng paraan para baguhin ang pag-uugali niya, pero habang ginagawa ko iyon, tutulungan ko pa rin siya na ipagpawalang bisa ang kasal naming dalawa. O sige, yun naman talaga ang inaasahang kahahantungan ng lahat ng ito. Malinaw ang naging usapan nilang dalawa. Ngunit kinwestiyon ni Cha ang sarili kung bakit ba siya pumayag sa kasunduang iyon. Kaya wala na rin siyang ibang pagpipilian, kundi ang magpasyanod sa mga paraang naiisip nito upang mapaghiwalay sila bilang mag-asawa. Before anything else, my name is Rafael, and you are Cha, right? Tanong ni Rafael. Okay, sagot ni Cha. First thing we need to do ay kailangan nating tumira sa iisang bahay. Ano? Gulat na sabi ni Cha. Teka, wala sa usapan yun na. Bakit hindi na lang natin sabihin na hindi naman talaga tayo yung kinasal kasi hindi tayo magkakilala? Tanong ni Cha. Sinubukan ko na rin pero ayaw nilang makinig. Pakiramdam ko ay may kinalaman ang lolo ko dito. I think he's punishing me, sabi ni Rafael. Napalunok si Cha. Nalala niya na may alam pala siya at ngayon ay kasabwat na rin. Pero bakit kailangan magsama tayo? Yun ang sabi ng abogado ko. Kailangan may pruweba na mag-asawa tayo at nagsasama sa iisang bahay bilang mag-asawa. And then, isa sa atin ang magluloko para makita nilang hindi na natin mahal ang isa't isa at pwede na tayong maghiwalay. Adultery. Sigurado ka bang gagana ang plano mo at hindi ka makakasuhan? Teka, bakit ako yung manluloko? Aba, alangan namang ako. Hindi ba babaero ka naman talaga kaya madali lang yan sa'yo, pagtatalo nilang dalawa? Bakit mo naman nasabi na babaero ako? Tanong ni Rafael. Kumurap-kurap ulit siya saka nag-iwas ng tingin. Ano lang? Hula lang. Saka sinabi ng mga tauhan mo pagdadahilan ni Cha. Kahit kailan talaga, mga kamote ang mga yon. Fine. Anyway, here's the deal. Sasama ka sa akin sa Manila at doon tayo gagawa ng paraan to end this nonsense marriage. Huwag kang mag-alala dahil kung magkano ang kinikita mo sa palengke ay dodoblehin ko iyon. Ako nang bahala sa lahat. Just cooperate. Okay. Okay, simpleng sagot ni Cha. Bahagyang naipagtaka ni Rafael dahil noong unang beses nilang magkita ay halos hindi sila nagkaroon ng matinong pag-uusap. Ngunit tila mabilis na nagbago ang ihip ng hangin at pumabor ito sa kanya. Sabay silang lumuwas ng Maynila at dinala ni Rafael si Cha sa bahay niya. May kwarto sa taas. Doon ka na muna tumuloy. Kumpleto na din ang mga kakailanganin mo, kaya huwag kang mag-alala. Dahil madalas naman akong wala dito, kaya magiging mabilis din ang paghihiwalay natin, paliwanag ni Rafael pagkarating nila sa bahay. Nasaan ang kwarto mo? Biglang tanong ni Cha. Ha? Nagtatakang sagot ni Rafael.
Hello. Mag-asawa tayo, kaya dapat alam ko kung saan ang kwarto mo, sabi ni Cha at saka naunawaan ni Rafael ang punto ng dalaga. Magpahinga ka na muna. Bukas na lang tayo magsimula. Maghahanap na rin ako ng babae na willing gumanap bilang kabit ko. Hindi ito sumagot sa kanya dahil abala itong pagmasdan ang paligid ng bahay. Kaya nagkibit balikat na lang si Rafael at aktong aalis na sana. Ngunit narinig niya ang sinabi nito. Ang ganda ng bahay mo pero parang malungkot. Nasaan bang pamilya mo? Bumagsak ang tingin ni Rafael sa kanyang paa. It's none of your business, seryosong sabi niya bago tuluyang umalis. Si Chan naman ay naiwan sa malaki at magandang bahay. Malawak ito, ngunit pakiramdam niya ay hindi siya makahinga. Nabibingi rin siya sa katahimikan. Kaya imbis na magpahinga, pinili niyang libutin na lang iyon. Sa kanyang paglilibot, napunan niya ang pagkahilig ng binata sa mga paintings at sculptures dahil sa mga displays na naroon sa mga dingding, maging sa hagdan. Pabalik na sana siya sa kanyang kwarto, ngunit nang nasa tapat na siya ng pinto ay nilingon niya ang kwartong nasa harap nito, ang sinasabing kwarto din ng binata. Alam niyang mali ang pumasok sa kwarto ng iba, lalo pa kung walang pahintulot. Ngunit dahil likas sa kanya ang pagiging kuryoso, pumasok siya basta-basta. Doon ay nakita niya ang isang malawak na silid na may malaking kama. Walang masyadong dekorasyon, kaya naman mabilis na naagaw ng malaking painting na nasa ulo ng kama ni Rafael ang kanyang atensyon. Painting iyon ng isang pamilya. Umawang ang kanyang bibig nang makita ang pagkakahawig ng isang lalaki kay Rafael. Sa kanya, napagtanto na si Rafael nga iyon. Katabi ng isa pang lalaking nahulaan niyang tatay niya at ang dalawang babaeng marahil ay nanay at kapatid din nito. Lalapit pa sana siya upang pagmasdan iyon, ngunit nagulat siya nang marinig ang isang malaki at malalim na boses sa likuran niya. Anong ginagawa mo rito sa kwarto ko? Tanong ni Rafael. Ay Tina, ano ba yan? Nakakagulat ka naman, sabi ni Cha. Wala. Ano? Na-curious lang ako sa kwarto mo. Wala akong ninakaw, ha? Promise. Wala talaga. Hindi ba sinabi ko sa'yo na wala kang pakialam sa buhay ko? Labas? Hindi na siya naghintay pa na sumigaw ulit ang binata dahil mabilis na siyang lumabas at pumasok sa kanyang silid. Ang sungit-sungit mo naman, reklamo niya na lamang. Dahil sa naging reaksyon ni Rafael, hindi na muling sumuway pa si Cha. Masyadong pribado at mailap magpakita ng totoong personalidad ang binata, kaya hindi niya alam kung paano ito babaguhin katulad ng hiling ng kanyang lolo. Alam niya rin na hindi komportable ang kanilang sitwasyon, kaya't upang mapabilis ang proseso ng kanilang paghihiwalay, sumunod na lamang siya ng tahimik. Ngunit ang proseso ng paghihiwalay ay mas matagal sa inaasahan nilang dalawa. Lumipas na ang ilang buwan at nakailang apela na sila sa mga abogado, ay wala pa ring mabilis na aksyon. Lumilipas ang araw at lalo lamang nadadagdagan ang pag-aalala ni Rafael. Dikit pa, Rafael. Bumuntong hininga si Rafael matapos marinig ang utos ni Cha na maihawak na kamera habang siya naman ay nasa kama kasama ang isang babae. This is the closest that I can do, Cha. Kung ikis mo na lang kaya siya para mas maging kapanipaniwala, sabi ni Rafael. What? Dali na. Mukha namang madali lang yun sa'yo eh. Saka okay lang naman kay ate, di ba, ate? Sabay silang lumingon sa katabi niyang babae na halos maghubad na sa harapan niya. Umismid si Rafael at sinamaan ng tingin ang dalaga na nagpipigil ng tawa habang nanonood. Nanonood ka, pagsisiguro niya. Madali lang naman sana iyon sa kanya, ngunit hindi niya alam kung bakit bigla siyang nakaramdam ng pagkailang para sa asawa ko. Nagiging ang kanyang panga at basta na lang hinatak ang babae palapit sa kanya, na para bang ang mga huling salitang binanggit ni Cha ay nagtulak sa kanyang gawin iyon. Palagi niya itong sinasaway na tigilan ang pagtawag sa kanya ng ganon, ngunit hindi ito tumitigil. Madalas ay napipikon siya,
Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na ang reaksyon niyang iyon ay ang paraan niya ng pagdepensa upang hindi maapektuhan sa mga ginagawa at sinasabi ng dalaga na habang tumatagal ay nagugustuhan na niya. Kiss! Kiss! Muling udyok ni Cha. Ngunit imbes na sumunod, tinulak niya muli ang babae. Hindi ko kaya. Umalis ka na, sabi niya sa babae na mukhang nasaktan pa dahil sa pagtanggi niya. Teka, paano yung? Tanong ng babae. Okay na yung mga kuha mo. Tama na yun. Siya. Pagod na ako. Umuwi na tayo, naunang lumabas ng kwarto si Rafael, habang si Cha naman ay tinutulungan pa ang babae na magbihis at binayaran sa serbisyo nito. Pagkatapos ay sumunod na sa kanya. Maya-maya ay pinaandar na ni Rafael ang kotse at tahimik na nagmaneho. Abala naman sa pagtingin ng mga larawan ang katabi niyang si Cha. Gusto mong kumain? Kain tayo, alok ni Rafael sa kalagitnaan ng biyahe. Akala ko ba uwi na tayo, tanong ni Cha. Gutom na ako, eh. Let's eat first. Okay, ikaw bahala. Huminto sila sa isang malapit na restaurant. Habang kumakain sila, napag-usapan muli nila ang tungkol sa annulment. Pwede ba akong magtanong, sabi ni Cha. Hindi, sagot ni Rafael. Ngunit alam niyang magtatanong pa rin naman ang dalaga. Bakit ba gustong-gusto mo nang maanul tayo? I mean, gets ko naman at ako rin naman ayaw ko ng may asawa na hindi ko kilala, pero bakit ako hindi naman apurado? Because I'm getting married, sabi ni Rafael. Natigilan si Cha at napainom ng tubig matapos marinig ang sagot ng binata. Pinagmasdan niya ito upang tingnan kung nagsisinungaling, ngunit seryoso ang mukha nito. Ikakasal ka na? May girlfriend ka pala, tanong ni Cha. Yes, I have. Kaya pala nagmamadali ka nang maghiwalay tayo. Pero, nasaan siya? Alam ba niya? She's in the States. Hindi ko alam kung kailan siya uwi, kaya habang hindi niya pa nalalaman ay kailangan maghiwalay na tayo. Pero nasabi mo sa akin dati na kaya gusto mong mapadali ang annulment ay para hindi malaman ang daddy mo. Dahil kung hindi, malalagot ka, sabi ni Cha. Sunny and I are getting married because of business. Our parents want to tie our wealth and resources, paliwanag ni Rafael. Natigilan si Cha at hindi inalis ang tingin sa kausap na hinihimay lamang ang pagkain, ngunit hindi naman sinusubo. Masaya ka ba? Tanong ni Cha. At least I'll be responsible, di ba? Sagot ni Rafael. Kumain ka na. Ang daldal mo, sabi ni Rafael. Nakita ni Cha kung paano dumaan ang lungkot sa mga mata ng binata, kaya naman isang ideya ang pumasok sa isip niya. Gusto mo bang pumunta sa Bicol? Ah, tara. Uwi tayo sa probinsya, sabi ni Cha. Alam ni Cha na oras na umuwi siya sa probinsya, kasama si Rafael, ay maaaring masiwalat ang totoo niyang estado sa buhay, maging ang pakikipagsabuatan sa plano ng kanyang lolo. Pero hindi niya na iyon inintindi dahil mas mahalaga sa kanya na makitang masaya ang binata bago sila tuluyang maghiwalay. Siya, anak. Hello, bati ni Aling Toyang. Nay. Ah. Naku, namiss ko po kayo. Namiss din kita at ng mga suki natin sa palengke. Ay, may kasama ka pala, sabi ni Aling Toyang. Opo, si Rafael nga pala, Nay. Kaibigan ko po, pagpapakilala ni Cha kay Rafael. Magandang hapon po, bati ni Rafael. Magandang hapon naman, iho. Ang gwapo nitong kasama mo, Cha. Umamin ka, iho. Nililigawan mo ba ang anak ko? Tanong ni Aling Toyang. Asawa ko ho siya, sagot ni Rafael. Napalingon si Cha sa gulat dahil sa sinagot ni Rafael. Ano ka mo? Rafael. Sabi ni Cha. Nay, ibig niyang sabihin. Sa papel po siya yung kinukwento ko sa'yo nung nakaraan, di ba? Paliwanag ni Cha. Ah, ang binatang na ikasal sa'yo nang hindi mo alam? Tama, naalala ko na. Abay, gwapo naman pala ang naging asawa mo,
sabi ni Aling Toyang. Kayo ba ay maghihiwalay pa rin o nandito kayo para sa honeymoon? Nanlaki naman ang mga mata ni Cha sa gulat. Nay, anong honeymoon? Tigilan niyo nga yan. Nakakahiya. Mabilis siyang pinamulahan ng mukha, kaya naman lumayo siya kay Rafael. Imbis na sa mansyon, sa isang maliit na konkretong bahay sila ni Aling Toyang tumuloy. Balak nilang manatili ng 3 araw lamang, kaya naman agad nilang sinulit ang araw. Dinala ni Cha si Rafael sa palengke kung saan siya pumupunta kapag umuuwi ng probinsya upang magpalipas ng oras at tulungan ang kanyang nanay Toyang. Hello! Hello! Good morning, mga suki. I'm back. Ang maganda at sexy niyong tindera. Mayroon tayong tilapia, sobrang fresh, parang ako. Bangus, pusit at hipon. Bili na. Bili na, masiglang bati ni Cha sa mga suki habang si Rafael naman ay mistulang tuod sa gilid. Nakatingin lang ito sa dalaga at ang mga kamay ay hindi maigalaw. Wow! That's a lot of energy, ha? Komento ni Rafael. Ganon talaga para makabenta ka. Turuan kita kung paano magkalisod. Halika, lapit ka, sabi ni Cha. Don't think this is a good idea. Siguro dapat hindi na lang ako Hindi natapos ni Rafael ang kanyang sasabihin nang walang abog-abog na kinuha ni Cha ang kamay niya upang ipahawak sa gumagalaw na tilapia. Narinig ni Rafael ang malakas na halakhak nito. Kapag natuto ka maglinis ng isda, pupuntahan natin yung judge na kilala ko. Siguro naman hindi na yun kilala ng pamilya mo, di ba? Tanong ni Cha. Natigilan si Rafael at tiningnan ang dalaga. What do you mean? Tutulungan niya tayo, umiti ito sa kanya. Kaya naman kahit ayaw niya, tinanggap niya ang hamon ni Cha. Bawat kilos ng dalaga ay pinanood niya at ginaya kahit papawisan at diring-diri na siya. Masyadong nakatuon ang atensyon niya sa paglilinis ng mga isda at hindi niya napansin na nakatitig na pala sa kanya ang dalaga habang nakangiti. Uy, may pogi kang kasama, Cha eh. Binebenta din ba yan? Bilhin ko na, sabi ng isang mamimili. Puwera lang dyan. Siyempre para lang sa tindera yan kaya doon ka na lang sa mga tilapia, sagot ni Cha. Damot mo naman, sabi ng mamimili. Siyempre naman. Nakagat niya ang pang-ibabang labi upang pigilan ang namumuong ngiti matapos marinig ang sagot ni Cha sa isang bumibili. Sus, may call ka na nga eh. Huwag kang maingay doon, nawala ang ngiti ni Rafael, bagay na pinagtaka naman ni Cha dahil hanggang sa makauwi ay nakabusangot ang mukha ng binata. Bigla tuloy siyang nakonsensya dahil baka napagod niya ito ng husto. Kaya naman pagkatapos nilang kumain at makapagbihis ay pinuntahan niya ito sa labas ng bahay. Okay ka lang? Napagod ka ba kanina? Tanong ni Cha. Napakamot si Cha ng kilay nang wala siyang makuhang sagot. Tumikim siya at muling nagsalita. Bukas ng umaga, pupuntahan natin yung sinasabi kong judge. Paano mo nagagawa yun? Tanong ni Rafael. Ang alin? Ang maging magaling sa mata ng lahat kahit na nagkakalisod, maya-maya pa ay umupo siya sa tabi nito. Kasi iniisip mong magaling ako, simpleng. Sagot ni Cha. Hindi naman ako magiging magaling sa paningin mo o sa paningin ng ibang tao kung hindi sila naniniwalang magaling ako. At ako mismo. Kung hindi ako naniniwalang magaling ako sa pagkalisod o sa kahit anong bagay. Bakit mo natanong? Tanong ni Cha. Ayoko naman talagang magpakasal kay Sonny o sa kahit na sinong babaeng hindi ko mahal. Kaya nga hindi ko hinalikan yung babae kasi hindi ko naman siya gusto. Babaero ako, yes, pero hindi naman ako nananamantala ng babae para sa makamunduhang nais ko. It's not about that. I just want company. Kung ganon, bakit hindi mo sabihin sa kanila na ayaw mo? Tanong ni Cha. Sa tingin mo ba hindi ko sinubukan? Sa taas ng pangalan at pride ng daddy ko, imposibleng piliin niya ang kalayaan ko kumpara sa fixed marriage na yon.
Paano kung humingi ka ng tulong sa lolo mo? Hindi ba mayaman iyon at marami ring koneksyon? Mayaman din kayo, kaya bakit kailangan mo pang pakasalan yung Sonny? I don't know. May mga bagay na mahirap maipaliwanag at hindi mo yun maiintindihan dahil wala ka naman sa mundo ng mga bilyonaryo. Magpasalamat ka't hindi mo naiintindihan. Umawang ang bibig ni Cha habang nakatitig sa maamong mukha ni Rafael. Sa mga nakalipas na linggo at buwan, unti-unting nakikilala ni Cha ang magandang ngunit malungkot nitong pagkatao. Nakita ng dalaga ang takot at kagustuhang makatakas ni Rafael sa mundong pinipigilan siyang ipakita kung sino talaga siya at kung ano ang kakayahan niya. Hindi alam ni Cha kung paano sasabihin na alam niya kung ano ang mundo ng mga bilyonaryo dahil maging siya ay isa sa kanila. Siguro nga wala akong alam sa buhay na meron ka. Pero naniniwala ako na hindi mo kailangan maging bilyonaryo para malaman nilang magaling ka at mabuti. Ngumiti si Cha at nagtama ang paningin nilang dalawa. Don't lose yourself for pleasing other people, dagdag niya sa Ingalls. Nakita niya kung paano bahagyang nagulat ang binata dahil sa sinabi niya, marahil dahil sa tuwid niyang Ingalls. Habang si Rafael naman ay tuluyan ang namangha at nahulog sa dalagang iba sa lahat ng babaeng nakilala niya. Kapag ba inalok kita ng kasal ngayon, papakasalan mo ako, wala sa sariling tanong ni Rafael. Akala ni Rafael ay magugulat si Cha katulad ng reaksyon noong una nilang pagkikita. Ngunit tipid na umiti ito, malayo sa kabado at naghurumintado niyang dibdib. Hindi ko maisasalba ang negosyo niyo gamit ang mga isda ko. Kasalang inaalok ko, tinatanggap ko, mahinang sagot ni Cha. Anong kinalaman ng mga isda mo? Aalokin mo pa rin ba ako ng kasal kapag nalaman mo ang totoo kong pagkatao? Malungkot nang umiti si Rafael habang wala siyang ideya kung ano ang itinutukoy ng dalaga na pagkatao kaya nanindigan siya. Hindi naman issue sa akin kung sa palengke ka nagtatrabaho. Iyon ang mga katagang pinanghawakan at pinaniwalaan ni Cha. Ngunit hindi niya alam na salungat pala ito sa totoong tingin sa kanya ng binata dahil kinabukasan ay nagising siya na wala na si Rafael. Ang sabi ay nagmamadali itong umalis upang bumalik sa Maynila. Sa pag-aalala niya ay agad din siyang sumunod, bagay na sana ay hindi niya ginawa dahil nang dumating siya sa bahay ng binata ay naabutan niya itong nakikipagtalo sa nahulaan niyang mga magulang nito. Oh and by God, mahinang usal niya. Kasunod noon ay narinig niya ang mabibigat na argumento. Alam niyang mali ang makinig at dapat ay umalis na siya, ngunit ang mga paa niya ay tila napaako sa sahig at hindi siya makagalaw. Anong katarantaduhan to, Rafael? Wala ka na ba talagang matinong gagawin sa buhay mo? Isang malakas na suntok ang natanggap ni Rafael. Dad, please, hindi alam ni Rafael na ikinasal siya. It was, isa ka pa, Alessandra. Ikaw ang mas matanda. Ikaw dapat ang gumabay pero kinonsinti mo. Ni hindi ko malalaman kung hindi dahil kay Sonny. Galing pa mismo kay Sonny ang balita, umiiyak at sinabing hindi na niya itutuloy ang kasal at iwi-withdraw ang lahat ng investment ng kumpanya nila. I'm sorry, Dad. Hindi ko talaga alam. Ginagawan ko na ng paraan. I will talk to Sonny. Punta ako sa kanila at sasabihin ko na siya ang gusto ko at hindi yung palengkerang yon. I will beg for her forgiveness. Ang annulment, I will do anything, Dad. Pupuntahan ko si Sonny at kakausapin ang mga crews. Just please don't do it, please. Nakita niya kung paano magmakaawa ang binata, kaya mas lalo lamang siyang nasaktan. Well, you should. Dapat lang na lumuhod ka sa harapan nila. Kung kinakailangang gumapang ka, edi gawin mo. Because this is all your fault. And you will not like it once I make a move, Rafael. You know me very well, tila isa iyong pagbabanta. Mabilis na tumayo si Rafael at tinalikuran ang ama. Marahil ay pupunta ito sa bahay ng babaeng papakasalan niya, ngunit huminto nang magtama ang paningin nilang dalawa. Siya! Pinaghalong takot at gulat na usal nito sa nanlalabong mga mata. Mariin siyang nakipagtitigan.
Duwag ka, Rafael. Hanggang salita ka lang pala, sabi ni Cha saka umalis na bago pa man bumuhos ang pinipigilan niyang mga luha. Narinig niya pa itong tinawag siya, ngunit hindi na siya lumingon dahil alam niyang hindi naman ito sumunod o susunod sa kanya. Kaya naman kahit kararating lang ay bumiyahe ulit siya pa uwi ng probinsya, at sa mansyon nila siya dumiretso, kung saan naabutan niya ang kanyang lolo na nakikipagkwentuhan sa lolo ng binata. Apo, lolo. Tumakbo siya sa bisig ng lolo at saka umiyak. What's wrong, iha? It hurts. Ayoko na. Ayoko na. Itigil na natin tong kabaliwang to. Alam na ng dad ni Rafael ang tungkol sa kasal pati ng fiance niya. They all know. And he told me that he will just going to pay me off. That he will never like me because I'm just a palingkera. Sombong niya sa lolo habang umiyak ng umiyak. O ano nga bang sinasabi ko, Eduardo? Ang akala ko ba ay ititigil mo ang pagpaparusa mo sa apo mo bago pa mangyari ang ganito? Bakit kailangang masaktan ang apo ko? Dinig niyang tanong ng kanyang lolo sa kaibigan. I'm sorry, amigo. Didn't know that this will happen, iha. I am sorry. Hayaan mo, aayusin ko ang lahat. Kakausapin ko si Rafael at Anggi. No. Don't tell him anything about me. He insulted me, so I don't think he deserves to know the truth about the identity. Sinubukan kong tulungan ang apo niyo, Don Eduardo, pero hindi ko naman alam na ang problema niya pala ay ang pagiging duwag at walang paninindigan, sabi ni Cha. Hindi umimik ang matanda. Batid niya na sobrang nasasaktan ang dalaga dahil sa kanyang apo at sa pumalpak niyang plano. Samantala, habang si Cha ay dinadamdam ang pang-iinsulto sa kanya ni Rafael, si Rafael naman ay inuusig ng konsyensya at nasasaktan din ng sobra dahil sa kanyang mga nasabi, lalo pa dahil hindi narinig ng dalaga ang una nilang naging usapan. Kinailangan niya kasing insultuhin ang dalaga upang paniwalain ang ama na hindi niya ito mahal dahil kung hindi ay mapapahamak ito at ang kanyang pamilya. Ngunit sa loob ni Rafael, hindi niya mapigilang sumang-ayon sa mga sinabi ni Cha. Bakit hindi na lang kaya umalis? Tutal mukhang nasa malayo naman ang isip mo. Alas, don't you just leave and chase that girl, or if you want, tatawagan ko ang daddy mo at, shut up, Sonny. Hindi ka na bata para tawagin palagi ang daddy ko sa tuwing kailangan mo ng atensyon ko at hindi ko maibigay. Go ahead and call him. Tawagin mo na rin ang buong angkan mo para masabi ko na hindi ko na itutuloy ang kasal. There will be no wedding, Sonny. What? No. You can't do this to me. Hindi pwede. Maghihirap kayo. Babagsak kayo kung wala kami, Rafael. Hindi nyo kaya. Kaya namin. Alam mong kaya namin, Sonny. Pantay lang ang yaman nating dalawa at kapag nagdesisyon akong labanan kayo ay siguradong kayo ang pupulutin sa kangkungan. I'm sure you know what I mean, matapang na saad niya na sa unang pagkakataon ay ginawa niya. Dahil batid ni Sonny na ang binata ay may mga tinatagong yaman at negosyo na hindi alam ng pamilya nito ay nataranta siya. No. No, hindi mo kaya, Rafael. That is still not enough. Itatakwil ka ng pamilya mo. Matagal na akong walang pamilya, at hindi ko hahayaang mawala pa ang nag-iisang taong tumanggap sa akin. She's nothing but pathetic girl, Rafael. Hindi ko naman alam na gusto mo pala sa mga malalansa. Hinigit niya ang madaldalitang dalaga sa braso nito. She is worth 1,000 of you, kaya sabihin mo sa angkan mo walang kasalang magaganap dahil may asawa na ako at hindi naman ikaw yun. Anya saka ito iniwan ng magdesisyon si Rafael na maging matapang at kumawala sa kadenang matagal ng gumagapos sa kanya, ay nakaramdam siya ng kakaibang ginhawa. Napagtanto niyang tama si Cha na hindi kailangan palaging ipagpilitan ang sarili upang mapasaya ang ibang tao, kaya simula noon ay natuto na siyang lumaban at maging matapang.
Hindi na siya pumayag na manipulahin ang kanyang ama o ng kahit na sino dahil gumawa siya ng sarili niyang pangalan, bagay na dapat sana ay noon niya pahinayag upang hindi na siya minaliit pa. Ngunit sa kabila ng pagiging malaya ay hindi pa rin siya tuluyang naging masaya, lalo pa dahil 1 taon na ang lumipas ay hindi niya pa nakikita ang dalagang nagpabago ng buhay niya. Simula nang umalis ito sa bahay niya ay hindi na niya ito muling nakita pa. Pinuntahan niya ito sa probinsya, ngunit ni isa ay walang nagturo kung nasaan ito. Lingid sa kanyang kaalaman na ang dalaga ay muli niyang masisilayan sa totoo nitong katauhan. Rafael, halika dito, o lumapit siya sa kanyang lolo Eduardo at sinulyapan ang kasama nitong matanda. Pamilyar ito sa kanya, kaya bahagyang kumunot ang noon niya. Nasa isang malaking party sila sa mga oras na iyon. This is Don Alipio, remember him? Oh, probably at amigo, sobrang bata niya pa nung huli kaming nagkita. Pinitik ni Rafael ang kanyang daliri nang maalala ang pangalan ito, Don Alipio, the famous Alipio Torres. Oh, you have a sharp memory, maybe you can also remember the apo. Makahulugan itong ngumiti sa kanya. That's just a wild guesser, hindi ko po kilala ang family niyo personally, ang alam ko lang ay kaibigan kayo ni Lolo. Then you should meet the apo to get to know her, not the I think sir, nagbago na ako. Natawa siya, ngunit mapilit ito, trust me on this, I'm sure you going to love to see her. Kumindat ito sa aklumingalinga sa paligid, nilingon niya ang kanyang lolo Eduardo, upang bigyan ng nagtatanong na tingin, ngunit tumango lamang ito sa kanya at mumiti. Oh, there she is, the granddaughter. Tamad siyang lumingon sa kanyang likuran, ngunit nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang tinutukoy nito. Kailangan niya pang kusutin ang mata upang kumpirmahin na gising siya at hindi na nanaginip katulad ng mga nakaraang buwan. Siya, apo, I miss you, iha lolo, I miss you too so much. Nang makalapit ang dalaga at nakita niyang nagyakapan ng dalawa, ay nakumpirma niyang ang dalaga nga ay si Cha, ang babaeng matagal na niyang hinahanap. Come, I want you to meet Rafael, your Lolo Eduardo's grandson, and Rafael, this is Charlotte, my beautiful granddaughter. Nagtama ang kanilang mga mata, pakiramdam niya ay umangat ang puso niya sa kanyang lalamunan at pinigilan siyang makagawa ng salita, kaya pinanood niya lamang ang bawat kilos at reaksyon ng dalaga na mistulang hindi siya kilala. Looking good, iha, kumusta ka di? I'm fine, it's good to be back. Tumawa ito at kaswal na nakipag-usap sa kanyang lolo. Umawang ang bibig niya nang mapagtantong sanay itong makipag-usap sa mga mayayaman at kung paano niya dalhin ang sarili ay sumisigaw na isa siyang bilyonaryo na patuwid. Siya nang tayo nang tumingin ito sa kanya. Hello Rafael, it's been a while. Usal nito at isang tipid ng ngiti ang ibinigay sa sobrang pagkalito ay hindi agad siya nakapagsalita. You two have met already, isi. Nakilala mo siya bilang Charlotte o bilang si Chan ang nagtitinda ng isda sa palengke? Alam mo ba, iho, itong apo ko mahilig gumawa ng mga gawaing pangprobinsya, lalo na kapag gusto niyang magpahinga sa paghahandle ng business law. Nagkakilala kami habang nagtitinda ako ng isda sa palengke, right Rafael? Yes, kumusta, I heard you canceled your wedding, bakit? I don't love tea. I see, kahit pala mayaman hindi rin pasado sa tiim bagang siya sa pagiging sarkastiko ni Cha. Napukaw ang atensyon ni Rafael at desididong malaman ang buong kwento sa pagkatao ng dalaga. Ngunit bago pa man siya muling magtanong ay mailumapit na isang binata at hinigit ito sa kanyang biwang. There you are, gorgeous, kanina pa kita hinahanap. Sumama ang timpla ni Rafael nang makita itong may binulong sa dala dahilan upang matawa ito. I'm sorry gentleman, but can excuse this lady, just really miss her, go on, enjoy the night. Si Don Alipio ang sumagot at pagkatapos ay makahulugan itong tumingin sa kanya. Let me give you piece of advice, young man, if you want to win the heart of a woman you have to make sure that it's still beating. Charlotte is a very precious girl. Hindi mo dapat siya sinaktan ng gandagdag naman ang kanyang lolo Eduardo, kaya imbis na habulin si Cha, ay pinaamin niya ang lolo niya tungkol sa naging kasal nila ng dalaga at hindi nga siya nagkamali ng hinala na ang lahat ng iyon ay pinlano ng matanda ang labis. Niya lamang na ikinagulat ay kung paanong hindi niya agad nalaman na si Cha pala ay isang tagapagmana at mas mayaman pa sa kanya. Habang si Rafael ay abala sa pagtuklas sa totoong pagkatao ng dalaga, si Chan naman ay abalang nakikipag-usap kay Carson.
Hey gosh Carson, buti na lang dumating ka on time. Alam mo ba matutunaw na ako sa titig ni Rafael and Lolo was playing isino kunwari hindi niya alam na magkakilala kami. Didn't know he's here. Bakit hindi mo sinabi sa akin Would kung alam kong hindi ka naman pupunta kapag sinabi ko ang gwapo niya pala sa personal no. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay lumapit naman si Carl. What did you do Carson? Hinahanap ni Rafael sa akin si Cha. At kulang na lang ay suntukin ako. He looks like red tomato that was about to explode. Natik ni Cha ang kanyang bibig habang si Carson naman ay humagalpak ng tawa. Ayan kasi sinasabi ko sa'yo Sorry brother, nakalimutan ko na identical twins nga pala tayo. Maganda lang ako sa pero carry belts lang at least na-confirm natin na may feelings pa rin kay Cha ang lokong yon. Idadamay niyo pa ako sa kalokohan yung dalawa at ikaw naman siya. Akala ko ba naka-move on ka na? Anong silbi ng isang taong pananatili mo sa London para lang kalimutan siya, kung sa isang araw pa lang na pagdating mo dito sa Pilipinas sa kanya, kaagad lumapit lit niya ng kaibigan is he Carl, hindi ko alam na nandito siya at totoo namang naka-move on na ako Kung hindi ko lang siya nakita ulit na panguso siya sa pagkakataong iyon, marupok award ng taon I tried to forget. But it's not easy. We don't have proper closure and I have so many questions in mind. Paano ko usad kung ang paulit-ulit na sinasabi ng isip ko na hindi totoo ang mga narinig ko na baka nasabi niya lang yun dahil takot siyang mawalan at itakwil ang pamilya niya. Ayan na naman tayo sa pagiging idealistic mo. Ininsulto ka nga, di ba? Baka nga idealistic ako Carl, pero kung totoong ayaw niya sa akin, bakit hindi siya nagpakasal kay Sunny? Hindi siya nagpakasal kasi ayaw niya daon sa babae. Hindi naman niya sinabi na hindi siya nagpakasal dahil ikaw ang gusto niya friend. Paminsan-minsan okay din kasi yung kinakausap mo siya, hindi yung takas ka lang ng takas nakailang balik yung tao sa province para hanapin ka, pero hindi ka naman nagpakita tapos ngayon ka Carson is right, walang ibang makakapagbigay sa ng closure kundi Rafael love. So if you hindi na ako tatakas kapag lumapit siya ulit para na rin matahimik ka na at makapag-move on. Ang tanong magmo-move on na ba o magkakaroon ng part 2 ang kasal-kasalan nila dati? Alam nyo kayong dalawa ginugulo nyo ng lalo ang utak ko Uwi na nga ako lolo na naon na ako, tumango lamang ang dalawa sa kanya, saka siya lumabas, hindi na niya tinapos ang party at sumakay na sa sasakyan. Manong diretso na tayo sa bahay. Pagod ho ako, utos niya at komportabling naupo sa likuran. Maya-maya ay tinanggal niya ang sapatos na suot. Ang sakit ng paa ko. Ay manong siya nga po pala, paalala niyo po sa akin, bukas na dadalhin ko ang titulo ng lupa. Naibibigay ko kay Nanay Toy. Ang tingin niyo po, mas mabuti kung isurprise ko siya o iabot ko na lang. Naghintay siya ng sagot mula sa driver. Ngunit hindi ito umimik kaya naman sinulyapan niya ito sa salamin. Sino ka? Ang kaba ay umusbong sa kanyang dibdib nang mapagtantong hindi iyon ang driver niya. Sino ka ba Rafael? Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo dito? Stop the car, calm down woman, ihinto mo o tatalon ako dito. Pagbabanta ni Cha at mabilis namang inihinto ng binata ang kotse, agad lumabas ang dalaga at naglakad palayo. Hindi niya alintana na wala siyang sapin sa paa basta't naglakad lang siya palayo sa binatang nakasunod sa kanya. Charlotte Torres, hatatakbo ka ulit magtatago sa akin, katulad ng pagtago mo sa totoo mong pagkatao at sa buwatan niyo ni Lolo, para pagmain akong tanga. Siya? Huminto siya sa kanaiinis na hinarap si Rafael. So what Rafael, so what kung nalaman mo ang totoo kong pagkatao, magbabago ba yun nung mga sinabi mo noong gabing ininsulto mo ang pagiging isang palingkera ko? And for your information, hindi ako kasabwat ng lolo mo dahil sa lahat ng tao ako ang naging biktima. Ang gusto niya lang ay patinuin ka, pero anong nangyari? Ako yung nasaktan sa huli. Matapang niyang litanya, hiningal pa siya pagkatapos niyang magsalita, habang si Rafael naman ay nakatingin lang at pinakikinggan siya. Hindi mo narinig ng buo ang usapan namin siya, kaya ko sinabi ang lahat ng iyon para iligtas kayo ng pamilya mo sa galit ng daddy ko. Needed to say that I don't love of you because he threatened me that he would hurt you. I'm sorry kung sa tingin mo duwag ako. Siguro nga na duwag ako, pero yun lang ang alam kong paraan para hindi ka madamay sa gulo ng pamilya ko. Yung kaduwagan ay katapangan para sa akin. I'm sorry, Cha.
You did it on purpose, ibig sabihin hindi totoo na hinamak mo ako at minaliit dahil ang nagtitinda ako ng isda. How can I be sure na nagsasabi ka ng totoo? Lumapit ang binata sa kanya at walang kahirap-hirap siyang binuhat. Saan mo ako dadalhin? Wala kang suot na tsinelas. Tugon nito saka siya binaba at pinaupo sa ibabaw ng kanyang sasakyan. Nagsasabi ako ng totoo. Kung gusto mo ng pruweba, ay pwede mong tanungin ang lolo ko. Tutal mukhang mas makagkaluma. Ano naman kung totoo yun, anong gagawin ko? Nalaki ang kanyang mga mata at naputol ang pagsasalita matapos siyang siil ng halik ni Rafael. Nagpupumiglas siya, ngunit nang maramdaman niya ang kamay ng binata sa kanyang batok, ay tuluyan na siyang nanghina at nagpasyanod na lamang sa halik nito. Ang ganda-ganda mo pero ang daldal mo, you stole kiss from me. Gusto mo pa nga eh. Nag-init ang kanyang mukha at nakaramdam ng hiya. Ang kapal ng mukha mo at tabi nga dyan, nagpapasundo na lang ako kay Carl. Napamura si Rafael sa isip niya, di marinig ang pangalan ng binatang noon pa man ay. Binabanggit na ng dalaga, kung si boyfriend mo ba siya, anong relasyon mo sa kanya? Wala kang pakialam siya, baka nakakalimutan mo, hindi tayo naanal, kaya kasal ka pa rin sa akin, bawal ka pa ring mag-boyfriend, patawa ka ano. Hindi naman totoo yung kasal, sabi ni Lolo, kaya technically I'm single and I can have a boyfriend or even husband anytime I want. Di ako na lang. Napakamot ang binata sa kilay dahil sa pagpipilit na ginawa niya. Ano, ako na lang ulit ang pakasalan mo this time, will make sure na totoo na at hindi na kailangan ng annulment. Hindi ko kailangan ng lalaking iiwan ako sa ere. Kaya nga ako na lang ulit kasi pangako. Kung hindi na kita iiwan sa ere for the past year, learn to be responsible. Tinigil ko ang lahat ang kalokohan ko kahit pambababae ko. Hininto ko. Nakakatawa nga kasi sa tuwing may mga babaeng lumalapit sa akin ang sinasabi ko, kasal na ako, at naghihintay ang misis ko sa pag-uwi ko, kahit na wala naman kasi wala ka at hindi ko alam kung saan kita hahanapin para akong baliw eh, pero dahil doon kinaya kong baguhin ang sarili ko, kinaya kong manindigan at ipaglaban ang mga bagay na para sa sarili ko at hindi para sa ibang tao. Learned a lot from you at ginawa ko yun dahil gusto ko kapag nagkita tayo ay kaya nakitang ipaglaban. Mahabang paliwanag ni Rafael, tahimik lang na nakikinig sa kanya ang dalaga na para bang binabasa nito maging ang kaibuturan ng kanyang kaluluwa. I can see it now, Rafael, I'm glad. Umiti ito sa kanya katulad ng kung paano ito umiti nung mga panahong pakiramdam niya ay wala siyang ginawang tama nung sinsabi sa akin ni Lolo na sakyan ko ang plano ni Don Eduardo para mapatino ka, ay hindi ko alam kung bakit ako sumangayon. Hindi naman kita kilala at nabala ako sa maraming bagay pero hindi ko maintindihan kung bakit hindi ko pinag-isipan at pumayag agad ako the first time met you. So an immature boy who's pretending to be a man, saw the anger in your eyes and heard the pain in your voice. You were arrogant, Rafael, and yet you are soft. Ngayon alam ko na kung bakit hindi ako nagdalawang isip na sumakay sa plano ng lolo mo. Kaya pala kasi kailangan mo pala talaga ng tulong para itulak ka palabas sa hawang ginawa mo. Mismo so it now, Rafael, and I'm glad that you are a full-grown man, willing, mature, and responsible. Ang banayad na tinig ni Cha ay nagmistulang musika sa kanyang pandinig. Ang bawat salitang tinura ng dalaga ay humaplos sa puso niyang kay tagal nang nangulila kaya hindi niya napigilang lumuha. Will you accept me again? Siya, tatanggapin mo ba ako ulit? Kung gusto kitang kilalanin mula sa umpisa at patuloy na mahalin, ang kaba sa loob niya ay mababa ka sa nanginginig niyang mga kamay kaya hinawakan. I only wish for closure. Hindi ko inaasahan na ganito ang ibibigay mo sa akin, pero bago mo ako kilalanin at mahalin, gusto ko lang sabihin sa'yo na katulad mo ay komplikado rin ako. May mga araw na isa akong bilyonaryo at nakikipagtagisan na galing sa negosyo. May mga araw din na isa lang akong payak na mamamayan, isang magsasaka o magtitinda ng isda sa palengke. Komplikado akong babae, isa akong bilyonaryo, pero madalas isa lamang akong simpleng probinsyana. Bilyonaryo ka man na probinsyana. Ikaw lang ang nag-iisang babae na gustong kong maging asawa at makasama habang buhay, tugon ni Rafael na maya-maya pa ay lumuhod sa harap ng dalaga. Ang akala ko bakit kilalanin mo pa lang ako, bakit may singsing ka na kaagad ganito ako? Kumilala ng babae siya, so if you will, pwede ba nating gawing totoo ang baking kasal natin noon?
Bumuntong hininga si Cha at sumulyap sa itsura niya. Nakasuot siya ng kulay cream na mahabang bestida na suot niya sa party. Wala siyang suot na sapatos at ang buhok niya ay gulo-gulo na dahil sa hangin. Hindi ito ang proposal na nai-imagine ko pero. Sige, pumapayag ako. Umiti siya at tumango habang tinitingnan ang nanlaking mga mata ng binata. Pumapayag ka, totoo? Rafael, pumapayag ako. Sinuot ni Rafael ang singsing sa daliri ni Cha saka ito, mahigpit na niyakap. Hindi na rin napigilan ang binatang magtanong dahil sa pagtataka. Bakit ang bilis mong pumayag, ayaw mo ba? Gusto siyempre, pero may nagawa akong kasalanan so at ang akala ko galit ka sa akin, humingi ka ng tawad at makita kong sinsero ka naman tinanggap ko ang alok mong kasal. Kasi nangako ka ng magagandang bagay, hindi rin ito palagi sa ideal way mo ko. Paano mangyayari? Ang isang bagay because sometimes love is just perfect sa tabi ng dagat man yan o sa gitna ng daan, may sapatos man ako o wala basta ikaw ang kasama ko palagi akong sasagot ng easy, paliwanag ng dalaga at muli siyang niyakap ni Rafael. Don't know what did para ibigay ka ng di sa akin, love you Cha, love you so much, buong pusong anya sa dalagang nagpabago sa takbo ng buhay niya. Di, ano ang inyong naramdaman sa kwento? Sa palagay ninyo, paano nagkakatulad ang kwento sa inyong buhay? Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa kayamanan o estado sa buhay, kundi tungkol din sa pagtanggap sa totoong pagkatao ng bawat isa at pagiging matapang na ipaglaban ito. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, kaya't huwag tayong matakot na sundin ang ating puso at ipaglaban ang ating pag-ibig.